Hi Aries! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa kong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023 Aries Collective. And as you know, sa ating mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers po, marami pong salamat sa pagsuporta sa ating mga monthly readings. Okay, so as you know, kung familiar na kayo sa ating format, ang una natin gagawin na reading ay ang inyong general life snapshot. Titingnan natin yung mga areas of concerns, intuitive messages, guidance, wisdom, and advices para sa inyo sa buwan ng November 2023 sa buhay ninyo, sa larangan ng finances, money, career, and mga general life situations nyo, personal relationships, family, friends, and other situations. At sa ikalawang bahagi ng video, gagawin naman natin ang inyong monthly love reading. Okay? So, shuffle lang muna natin ulit yung mga bara in front of the camera. See you later, Aries. So, hi again, Aries. So, kinuha na natin yung 7 barahan ninyo para sa general life reading ninyo at i-clarify natin sila kung kinakailangan. Ngayon, bubuksan muna natin lahat ng mga cards para makita nyo. Alright, sa position number 1, Aries, meron kang 9 of Swords. Okay? Sa second position, meron ka namang Ace of Cups. Sa pangatlo, hindi masyadong visible. So, ipapakita natin, meron kayong King of Wands. Okay? Sa position number 3 yan. Sa ikaapat na position, meron ka namang King of Swords. Sa ikalima, meron ka naman na The Empress card. Major Arcana to. Sa ika-6 na position, Aries, meron ka naman na The Hermit. Major Arcana again. Okay? At sa center, ang last card mo ay may 3 of Wands. Okay. So, tingnan natin yung position number 1 mo, may 9 of Swords ka. So, lately, may situation or connections ngayon sa buhay mo, Aries, na nai-stress tayo, nag-overthink, nag-worry, nag-analyze tayo masyado. Okay? Na sometimes, it's unbearable na, kung ano man yung mga nakaka-stress sa ating isipan, Lately, wala tayo, sabihin natin na peace of mind. Yun yung nararamdaman ko sa unang barahan yung Aries. So, ito yung kailangan mong i-release, kung magagawa nyo na i-fill in yung mind nyo ng positivity, i-change mo yung perspective mo, para sa buwan ng November dun sa situation or connections na na-stress tayo, might as well gawin natin, So, i-clarify lang muna natin specifically, ano ba tong 9 of Swords na na-stress ka na kailangan mong pakawalan. Okay, free your mind sa mga ganitong worries and anxieties, na binibigay sa'yo ng mga situations, ng mga pagkakataon, at ng mga connections or yung mga tao na nasa paligid mo. Okay? Pwedeng stress sa work, stress sa business, stress sa mga personal na ganap sa buhay. Okay? Ano tong 9 of Swords? 9 of Wands. So, 9 and 9, So, medyo wala ka pa dun sa culmination or yung papatapos na tong cycle. Wala pa dun. Almost there. Isang kembot na lang, isang galaw na lang. Matatapos na rin tong paghihirap na to na na-stress tayo. I feel like may mga desires tayo sa buhay natin na nahihirapan tayo na i-manifest o ma-achieve, Pero sinasabi rin dito, huwag tayo mag-overthink. It's a matter of patience din and endurance. Tinitest yung patience mo, tinitest kung hanggang saan yung hangganan mo. But it's only a matter of time kasi 9 and 9 na to, 9 and 9. So, pagdating ng 10, nag-cycle ka sa 10, ibig sabihin matatapos na. Or tapos na itong paghihirap, yung pag-aantay mo, yung pag-overthink mo sa isang situation na parang ang hirap-hirap makuha. Okay? Pwede to sa mga business or sa career mo or sa trabaho mo, Baka you're working on a project or isang business venture na parang ang hirap-hirap mag-take off. Yun yung isang example. Or even sa connections mo or sa mga desires mo lately sa buhay, mga ambitions mo na
nagwo-worry tayo na kailan kaya natin makukuha yung reward natin or yung inaasahan natin na return of investment, yung labor of love mo or yung fruit of labor sa mga bagay na pinagtuunan mo actually ng energy, ng time. Okay? Yung mga bagay na talagang pure hard work, no? Pero as makikita mo dito, no, wag ka masyadong mag-overthink na dahil at the point, no, yun sa breaking point mo na napapagod ka na, dun mo mararamdaman yung relief na o yung mga blessings o yung graces na papasok. Kasi tingnan mo to, sa 9 of Wands na itinanim mo, no, yung isang wand finally may halaman na, may tumutubo ng halaman. So nandun ka na sa peak or sa end almost ng journey na to. Okay, whatever it is, cycle or project or endeavors man yan, career mo na finally makikita mo na mag-umpisa na yung mga pinagpaguran mo ng mga tagal na panahon, no, nandyan na, paparating na. Alright? Yun yung sinasabi dito. Okay. I-release mo yung burden and worry. Okay? Kasi may involved to na time. Sometimes hindi natin control kung ano ang mangyayari. So, sinasabi na hindi makakatulong masyado kung masyado tayong mag-overanalyze, overthink, or mag-worry. Okay? Ramdam mo yung pagod, ramdam yung stress, but i-try mo daw na i-release yan. Okay? Release it. Yun ang sinasabi doon. Okay? Ngayon, sa position number 2 mo, guys, Aries, may Ace of Cups tayo. Okay? So, ito yung kailangan mo ipagpatuloy. Yung cup mo, full. Okay? Yung cup mo ng pagmamahal, full pa rin. Okay? Huwag kang magpapadrain, mahalin ng sarili, self-heal, self-love. Yun ang kailangan mo ipagpatuloy sa area ng buhay mo. Okay? Tingnan natin kung ano tong Ace of Cups, no? Open ka sa mga new possibilities na makakapagpasaya sa'yo. Okay? Yun yung sinasabi dito. Clarify natin tong Ace of Cups para sa Aries. So, meron tayong 7 of Wands. So, okay, makes sense. Yun nga yun. So, ang sinasabi dito, no, ito yung period ng November na maging, protective tayo sa mga bagay na mahal natin, sa space natin, sa private space natin. Kung makikita mo to, ini-invade siya ng 6 of Wands. May harang siya na isang wands dyan, dun sa pinto, no? So, protect mo yung space mo, yung personal space mo, yung peace of mind mo. Okay? It's about parang wag ka nang mag-self-harm. Kung may mga situation or tao na pilit na ini-stress tayo, sinasaktan, it's time na i-protect mo yung energy mo, yung time and resources mo. Okay? Mag-withdraw ka kung kinakailangan sa mga bagay na gano'n na maaring i-deplete yung emotional, stability mo. Okay? Yung energy mo kasi dito, punong-puno yung cup mo. So, sinasabi, mahalin mo yung sarili mo. Huwag kang gumawa ng further emotional damage. Huwag kang mag-emotional sabotage. Okay? Or isabotage mo yung kapayapaan mo, yung emotional well-being mo para lang sa mga tao na to na tingin ko naman feeling mo talaga hindi worth it. O ang hirap-hirap ipagtanggol or ipaglaban na kailangan mo laging i-defend yung sarili mo sa kanila. Okay? Or patunayan yung sarili mo sa kanila. Okay? So, mag-set tayo ng boundaries about it. Protektahan mo yung inyong emotional well-being. Okay? For the month of November 2023. Whatever the deal is, kahit sino pa yan na nagtatry na i-invade yung personal space mo, yung peace of mind mo, okay? Protect your energy at all costs. Okay? Kaya napakaganda na energy mo. Madedeplete yan. Eventually, yung capability mo to love, kasi puno ang cup of love mo, no? Yung personal cup mo, punong-puno, umaapaw, no? Don't let them drink from it. Ngayong November 2023, huwag mo hayaang i-deplete nila or i-drain ka ng mga yan. Okay, yun yung message dito. Okay, they could be bad energies kasi yung 7 of Wands kailangan mong protektahan eh. Yung sarili mo sa kanila, yung energy mo, yung sarili mo, wag kang mag-emotional sabotage, like I said. Yung mga pinaghirapan mo, itong fortress na to, protektahan mo rin siya. Yan yung home space mo, yung maaring position mo sa trabaho, yung career mo, yung mga hard work mo, no, sa job, and yung mga dreams and ambitions na itinayo mo. Okay? Protect it at all costs. Okay?
Ngayon sa third card mo, manifestation card, may King of Wands ka. So, medyo ambitious tong tao na to, goal getter, okay? Very exciting and passionate siya sa mga ganap sa buhay niya. Yun yung mga manifestations mo lately, which I felt strongly, no? Kasi, meron kang 9 of Wands and 9 of Swords. You want something so bad, okay? Na kailangan maging mas pasensyoso tayo. Kasi isang kembot na lang malapit na, okay? Na makuha. Parang ganun, no? Malapit mo nang matamasa. Yan ang King of Wands. Nandun yung energy mo. Damang-dama yung intensity, no? Ng desire na to make something work, okay? Nandyan nga rin yung 7 of Wands na sinasabi dito for now, love yourself at protektahan mo yung mga possessions mo sa material things at emotional well-being mo, even your spirit. Kasi, nandito ka sa energy ng King of Wands, no? Parang you're unstoppable talaga. Pagdating sa mga goals, ambitions, and desires mo, you are an unstoppable force, okay? Walang makakapigil sa'yo. Ngayon, tingnan natin tong King of Wands. Ano yung tinatry i-manifest dito, no? Ng Aries. Energy mo to, Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Nasa element ka ng pagiging fiery mo. Okay, soulful. Yan ang mga Aries, Leo, and Sag. So, let's clarify tong King of Wands para sa Aries. Manifestations mo. 4 of Swords. Okay. So, ang sinasabi dito, guys, maaari na, okay, at one point, no, maraming way para i-read to, no. At one point, nagpahinga ka. Okay? Nag-retreat tayo, maaring napagod. Kasi, tama nga, 9 of Wands, so, saka 9 of Swords, diba sinabi ko napagod? So, nag-retreat ka, okay? Napagod, okay? It's okay. Pwedeng magpahinga, guys. Walang masama dyan. Alright? Teka lang. Ayusin lang natin yung cards. Okay? Walang masama na magpahinga, guys. Okay? Napagod, but at the same time, wag tayong magpa-stuck dun sa energy na mag-give up tayo. Magpahinga, pero wag sumuko. Yun yung, dito, message. Kasi nag-cycle ka, no? 9 of Wands, 9 of Swords. Magsa-cycle ka siguro sa 10 of Wands and 10 of Swords eventually, no? It's a cycle. So, nandun ka sa stage na magpapahinga, no? Kasi napagod. But that's okay kasi nga, guys, ang sinasabing message is wag tayo magpaka-stuck doon sa energy na forever tayong magiging relax or magpapakampante, no? Okay? It's important na in alignment ka pa rin sa kung ano yung mga goals and ambitions mo sa buhay. Huwag kang mag-lose track ng nararamdaman mo, ng mga interest mo. Keep it going. Mag-upskill kung kailangan mong mag-aral or mag-acquire ng bagong skills, okay? Kung kailangan mo ipagpatuloy yung mga bagay like yung aralin yung mga negosyo gusto mong pasukin, even sa situation sa personal life mo, family, friends, keep it, parang social, okay? Maging sociable ka, okay? After nung withdrawal mo or nag-retreat ka, okay, I think you will come back. You have to come back, okay? Kasi, that's how you will manifest things, good things sa life mo, okay? Okay, mapagod, pero, wag tayong susuko, laban lang. Yun yung sinasabi ng baraha dito, okay? Now, tingnan naman natin tong King of Swords mo, no? So, yung surrounding energies mo, yung King of Swords, guys, medyo nagpaplano to at nag-iisip. Okay? Matalinong tao, very wise. Hindi siya nagbe-base ng decision niya sa puso, okay? Or sa mga desires niya. This time, ginagamit niya yung isip niya. Yun yung external energy sa'yo. Okay? Tingnan natin. Ano ba tong King of Swords para sa Aries? Ano tong King of Swords para sa Aries? Okay, Aries, yung King of Swords, may skin clarify ng 10 of Cups, no? So, may, you see, contrasting yung energy na pinapakita nyo. At the exterior, no? At the exterior, mukha siyang cold, mukha siyang, walang emotion, okay? But, at the base, no? At the base, no? Hindi natin makikita sa external look or appearance ng King of Swords na
masaya siya. Okay? May bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Okay? Dito masyadong emotional, no? Hindi nagsasalita about feelings. Okay? Yung external energies, guys. Pero at the base, tong King of Swords na to, maaaring tinatago lang niya, no? May energy in the air sa November na makakapagpasaya sa kanya. Pwede tong a love interest, a romantic interest, pwede ring, family situation lang na ang saya, walang problema, emotionally stable din siya, emotionally mature. Okay? Matalino, okay, cold, medyo logical yung approach nito pag sa mga bagay-bagay, no? But at the same time, what you don't know is, masaya rin siya. Happy siya, contented siya sa buhay niya, sa mga nangyayari sa paligid niya, or sa mga relationships niya. Yan ang external energy sa November. Pwedeng ikaw to, pwedeng yung mga external energies na connected sa'yo. Okay, ngayon naman, ang panglimang position mo, meron tayong major arcana, the Empress, conception, abundance, no? Maaari rin ma-impregnate kayo, no? Physically, sa November, we never know. Pero this is the perfect time para yung mga manifestations ninyo, may chance na mag-grow, okay? Yun ang sinasabi na Empress dito. Ngayon, tingnan natin, no? Para sa Aries, ano tong Empress card? Nabangga ko yung microphone, sorry. Ano tong Empress card? Ano tong Empress card para sa Aries? So, Aries, yung Empress card, meron kang Queen of Pentacles. Yes. Sinasabi nga natin, no? Ang maganda rito kasi, guys, even yung position ng, one mo is medyo na-stress tayo in the past or recent past, no? Ang maganda naman sa kailangan mong ibigay sa sarili mo at sa ibang tao is mas maging generous tayo, maging mas nurturer tayo kasi may capability tayo na tumulong sa ibang tao. May capability tayo na i-grow yung money natin, yung success natin, yung mga savings natin, yung mga business ventures natin, career. I think by November, mas magiging maganda. Compared to the last month, siguro na October, na na-stress tayo. Kasi ito na yata yung inaantay nyo. Yung 9 of Wands dyan, saka yung 9 of Swords, no? Na ito kasing kailangan mong i-release yung sinasabi ko na malapit nang matapos. Makes sense kasi nga, nag-appear na tong si Empress at si Queen of Pentacles. Parehas abundant card yan, guys. Ang Empress is the embodiment ng lahat ng Queen sa court card, diba? At lumabas pa si Queen of Pentacles, so hindi mo mamimake up to, guys. So, sa November, finally, siguro yung mga pinaghirapan mo, makikita mo na, mararamdaman mo na, at may ability ka, ibibigay sa'yo yun, may ability ka rin na tumulong sa ibang tao kasi you have everything. Sa material realm, okay, siguro ang flow ng pera mo, yung savings, yung career, okay din yung takbo. Yung mga business ventures mo, baka mag-grow. Kung may tina-target ka ng mga goals, pa-achieve mo. Yun yung for the month of November. Okay, na kailangan mong ibigay sa sarili mo at ibigay mo sa ibang tao or sa universe. Okay, it's also a time na mag-give back ka sa community. Okay? Walang room para maging selfish tayo or maramdaman natin na may kulang. Yun yung sinasabi dito. Ngayon sa new beginnings mo, meron tayong another major arcana, Hermit card, Aries, no? So, tingnan natin tong Hermit card. I-clarify natin tong Hermit card para sa Aries. Clarify po natin tong Hermit card para sa Aries. Sa new beginnings mo, masyado tayong nag-iisip. We go within. Okay. So, you see guys, make sense na. Kailangan mong i-release dito yung 9 of Wands and 9 of Swords. Ito. At yung mga beginnings mo, may delay. Yung sinasabi ko, may time na involve, okay? So, kailangan mong maging patient, no? Instant na na-stress tayo. Ayan, no? 9 of Wands and 9 of Swords, diba? Dahil yung kailangan nating pakawalan na energy kasi hindi makakatulong sa atin. You have to understand na hindi lahat ng bagay porque ginusto natin, makukuha natin agad. Sometimes, hindi. May divine timing or may time na involved sa pag-aantay nyo or kailangan mo yung time na nag-aantay ka, no, mag-gain tayo ng perspective and understanding doon sa sitwasyon na yon, na feeling natin na bakit hindi pa nangyayaring gusto kong mangyari, okay? Kaya nandiyan ang Hermit, nandiyan ang Hangman, may delay at yung delay na to is an inner work na dapat yung new beginning mo, aralin mo, i-review mo yung past actions, past situations, what could be improved, what could have gone wrong, you know, ano yung mga dapat mong improve, ano yung mga sang bagay ka nagkamali. Okay, yan yung perfect time, no, para i-analyze mo. Para mag-materialize yung mga bagong beginning sa akin.
Sinasabi dito, aralin nyo, magnilay-nilay kayo. Yung decision making, yung thinking or planning na involved dito, meron siya na sinasabi na ganong work ang kailangan gawin para sa mga new beginnings mo. So, hindi to basta-basta na parang overnight lang nakakapag-decide tayo agad. So, kung gusto mo ng mga beginnings na big time, so big time planning din, big time din yung pag-aaral, so much time involved sa feasibility study man yan, sa review, you know these things, kung gusto mo mag-upskill din, di ba? So, may involved na time na ilang months kang nag-aaral, you know, ganun bagay, okay? May paghahanda, kumbaga, sa bagong beginnings mo, yun ang sinasabi dito. May time na involved, so kailangan mas maging patient tayo, okay? Aries? And then, sa gitna, no, meron tayo ditong 3 of Wands, yan yung lessons learned. So, tingnan natin tong 3 of Wands para sa Aries. Okay, 3 of Wands. Paki-clarify po tong 3 of Wands para sa Aries. 3 of Wands, binaka pa ng Death, Major Arcana. So, may transformation or changes na mangyayari, no, sa'yo. Maaring, since this is lessons learned, maaring natutunan mo to recently lang, no, nakaraang buwan or ngayong buwan na ng November, o matututunan mo pa lang. So, magbabago, may shift within you, may shift din sa energy around you, kahit ano pa to, may mare-resurrect, okay? Could be hope, could be second chances, may magre-resurrect, or parang eureka moment lang na parang may marirealize ka, no? So, a complete change yung sinasabi doon. Okay, so may 3 of Wands ka and Death card. So, something na, alam mo yung tapos na, or wala nang pag-asa, pero yung pala may hope pa. Yun yung na-realize mo dito, okay? So, may 3 of Wands ka, no? So, yung decision na gagawin mo, yun ang makakapagbigay sa'yo ng transition or ng change na kinakailangan mo, okay? Kung once before, undecided ka, at one point, siguro nakapag-decide ka, may pinili ka na path, may pinili ka na person or situation dito, between dalawang sitwasyon, alam mo, bibigyan ka nun ng second chance ng regeneration. May chance uli na mag-grow. Okay? May opportunity na papasok. Like I said kasi, ang daming time na involved sa mga manifestations mo. Okay? Yun ang sinasabi. Kasi yun, may 3 of Wands, may Death, tapos meron kang 7 of Wands, meron kang 4 of Swords, may 9 of Wands, and 9 of Swords, Hermit, and the Hangman. Tatlong major arcana, no? Hindi mo you cannot make it up, no? So, Death, hindi mo maiimbento. Okay? So, be more patient and resilient this time sa mga endeavors mo. So, I think it's also a test, okay? But eventually, lalabas ka dun sa mga sitwasyon na feeling mong walang galaw. Alright, Aries? Ngayon, gagawin natin yung love spread reading mo. I-shuffle ko lang ulit yung mga cards in front of the camera. See you later, Aries. Hi, Aries. So, gawin naman natin ang inyong love reading sa month ng November 2023. Open lang natin lahat ng mga cards and then ika-clarify natin sila isa-isa para makuha natin yung buong narrative ng love story nyo for whoever will resonate dito. Okay? Yung first card mo, Aries, meron tayong 4 of Wands. Wow, maganda yung card agad. Second mo, Aries, meron kang 10 of Swords. And then, meron ka ditong 10 of Pentacles. 4, 10, and 10. So, may culmination, no? Okay, or may ending recently. 2 of Wands. And 3 of Wands. So, may cycle. 2, 3, and 4 pala. 2, 3, and 4 of Wands lumabas. And dalawang 10 of Swords and 10 of Pentacles, no? I-clarify muna natin. Interesting ng energy. Clarify muna natin yung mga cards mo para makuha natin yung buong narrative. So, gustong lumabas itong Page of Swords. Maybe may communication na papasok sa November. Pero, hindi tayo kumukuha ng mga lumilipad na cards. Okay? Kasi gusto natin i-layout yung mga baraha respectfully sa traditional practice. Okay? So, 4 of Wands mo kinlarify ng Queen of Cups. Okay? Ang 10 of Swords kinlarify ng The Hangman. Lumabas to kanina dun sa
first spread mo. Major arcana to. So, okay, mamaya sabihin ko yung ramdam ko dito. 10 of Pentacles, kinlarify ng Ace of Pentacles. And then, yung 2 of Wands mo, may 7 of Swords. So, 3 of Wands mo, merong the Chariot, Major Arcana ulit. Sa dalawang Major Arcana mo dito, meron ka the Chariot at the Hangman. Okay, so, may recently nag-end, no? Sa connection nyo, no? Someone na binitray ka, it could be you or your person, no? Betrayal to, na napakasakit, or sudden ending din minsan, kaya sobrang sakit, din mo in-expect. Or pwede rin na matagal mo na tong ini-endure yung pain na to, no? But at the same time, dumating na tayo dun sa point na kailangan ng tapusin, kailangan na mag-let go, okay? So, nasa period tayo na parang nag-iisip lang tayo, nag-gain tayo ng mga perspective and understanding, okay? Dun sa nagtapos na situation or connection, alright? Kasi the 10 of Swords and the Hangman, pakita ko lang. Alright, so yun yung nangyari dito. Feeling ko sa recent past to, okay? Hindi naman kailangan na ngayon mangyari or pwedeng hindi pa nangyayari, no? Or nararamdaman mo lang na gano'n na parang kino-contemplate mo na ba kung tapos na ba o hindi pa. Okay? Or tapos na ba talaga kami or gusto mo nang i-end yung situation na to. So, inaaral mo. Pwede din gano'n, no? Kung dapat na bang i-end or i-let go yung person. Okay? Ang nararamdaman ko kasi, meron ditong energy na punong-puno ng pagmamahal, no, sa sitwasyon, sa tao. Queen of Cups, okay? Na ang gusto nito is yung stable and secured na connection. Pwede ring marriage, pwede ring commitment, pwede ring kasal, pwede ring strong soul connection. Twin flame connection, kung naniniwala kayo doon, okay? Sobrang pagmamahal at desire na i-commit yung sarili nila sa connection na to or dun sa tao. Yun yung nasa intuition niya, nasa desires niya, nasa emotional, niya yun state niya na I want this kind of love, yung marriage, yung commitment, yung napaka-strong na soul connection, okay? Sabihin na natin ganun na lang, or bond with someone special, like yung person mo. Okay? Pero ang nangyari kasi, kasabay feeling ko nitong natapos o magtatapos pa lang, naisip mong tapusin, or lately, nagtapos na, tapos inaaral mo yung nangyari, no? So, may indecision dito, okay, na nangyari. Kasi nga, indecisive tayo kasi feeling natin, ikaw or yung other person mo is hindi masyadong naging honest, no? Someone to na no? May mystery, yun yung nararamdaman natin, or hindi mo masyadong kilala, or alam niyo yung nilalanggo-langgo kayo, na niloloko-loko kayo, on and off. So, hindi natin ramdam yung sincerity nila kasi ang swords is about communication. So, undecided ka, no, to communicate this with the person, no? Kung ano man yung situation nyo, maaring in no contact, on and off yung contact nyo rin. So, or unsure ka rin kung ikokontakin mo pa ba yung tao na to or hindi. Parang may on and off sa connection. Hindi consistent, sabihin natin ganun. O hindi sure yung tao, hindi sila sure kung yung incoming message na yun is may katotohanan or purely lang, mga kasinungalingan o mga inventong storya. Okay, basta may energy dito, hindi tayo makapag-decide dun sa mga sinasabi ng isang tao or communication ng isang tao kasi parang hindi consistent, parang may off sa energy nila, on and off, or pabalik-balik sila, or may deception. Okay? Hindi sila masyadong honest. Okay? Now, kung makikita nyo nga, yun yung 2 of Wands mo, no? So, yung 3 of Wands mo naman, may decision ka na ginawa. Ang decision na ginawa mo, this is major. Pwede literally, no? Movement parehas yan. Kasi nakatingin ka na sa dagat, to. Sa horizon, may ibon dyan, tapos may barko. So, probably, no, yung chariot din, no, may dala siyang 2 kabayo in order yung direction niya. So, parang, the situation has run its course. Ngayon, kukuha ka na ng bagong, yung course path mo. The situation has run its course. So, parang ang dating ngayon, ikaw will be on a solo journey, yung course path mo. Okay, yung solo journey mo, you are willing to move on, to make great changes and progress sa buhay mo. Pwede rin mag-migrate ka sa ibang bansa. You could be traveling. You could be dreaming of moving to a different country, different situation din. Okay?
or it's about, following what your heart desire, yung pag yung Three of Wands na yan ay lumabas, tas may Chariot pa. Yun yung nararamdaman kong energy dito. Ang strong-willed ka na mag-move forward, okay? Or ikaw ay yung person mo to. Okay? It doesn't have to be kasama sila. Okay? Pwede rin kasama naman din sila sa pangarap mo, but hindi ko nakikita dito, parang nag-give up tayo at one point sa tao na to. Okay, kasi nga hindi sila naging honest, no? Medyo sketchy sila, no? Feeling mo may two-face tong si person mo, or it could be you or them. Okay, feel free to reverse the situation. So, naunawaan mo yung nangyari, no? Kung bakit nagtapos o magtatapos to, no? Kasi parang expectation versus reality, hindi tugma. However, dun sa gitna mong baraha, meron kang Ace of Pentacles and Ten of Pentacles. Okay, so, may opportunity na papasok sa'yo sa November. Pwede itong new person, pwede ring old situation, no? May commitment na papasok. Okay, could be sa current person mo rin to, no? But at the same time, yung opportunity na to, pag pinasok mo yung pinto, di ba? It could bring stability and security kasi yun yung nararamdaman mo, no? However, kung papasok tong opportunity na to, something na makikita mo to na tangible kasi from small beginning na offer sa'yo na maybe to commit, maybe it could turn into a marriage. Okay? Yun yung sinasabi dito. Okay? But it's up to you kung kasi yung energy ng person mo, pwedeng ikaw to or siya, medyo in the past, no? Kaya medyo nag-withdraw ka dito, Two of Wands, no? Kasi nga, feeling mo hindi siya honest. Kung mako-correct niya yung energy na yan, then maganda, 'di ba? Kasi may transition 2, 3, and 4. Like I said, 'di ba? May possibility na biging long-term commitment to. Kasi ito yung pinaka gusto mo. Gusto mong magmahal, gusto mong ikasal, gusto mong magkaroon ng long-term commitment finally sa person. But kasi, ang may red flag dito, guys, yung may recent ending na nagtapos. Okay? Tapos may 7 of Swords, no? 10 of Swords and 7 of Swords, yung warning dito. Be careful dun sa person mo. Pwede ka uli kasi saktan nito, no? So, aaralin mo yan. Aaralin mo, aralin mo muna. Okay, bago mo i-entertain tong new opportunity, kung same person to, okay, wag basta-basta bola dito, no? Kaya may Two of Wands, no? You know, ano yung caliber ng person na to, baka iwanan ka na naman nito, or what, or hindi na naman siya honest, may, sinasabi siya, pero ginagawa niya iba, parang ganon, no? So, you have to be careful lang. Yun yung mga red flags lang na nakita ko sa reading, Aries. So, sana nag-resonate itong love spread reading para sa inyo, no? I see you guys sa next month reading. Take care, Aries. God bless. Mahal ko kayo. Bye-bye!